Ang sarap pakinggan ng awit. Nung i-close ko yung mata ko, umaawit ako, tapos ay inopen ko kasi hindi ko maiwasan na mapaluha ba. So inopen ko na lang yung mata ko kasi talagang iiyak ako. Napakaganda. Okay. Anyway, sabihin ko sana happy Sabbath. Every time na may camp meeting, parang laging Sabbath. Do you like to go in heaven and spend the Sabbath with Jesus, with the Father, and your family, and all of you? Do you like to go there to heaven? Yes. Ayan. Anyway, yung unang dalawang topic ko po ay related. Kaya yung title niya po ay napakaganda. At pinamagatan po itong Restoring the Gospel in the Home. The Practical Godliness in the Family. Ako po ay nalulungkot kasi nung makita ko si Sir Daryl, si Ate Sha, tapos sinundo namin si Phil kahapon. Ayun nga pala, si engineer pala ay wala yung asawa niya at si Ate Aiza ay wala rin. Pero na-miss ko talaga yung asawa ko. Sabi ni James, sa akin, Daddy, isama mo si Mami. Kasi yung mga kapatid, kaya hindi ko siya isinama. Kasi nung galing po ng Palawan, sila'y umuwi ng Mindanao, ako'y naiwan. Tapos nagpahinga po ako, nga pala para sa kaalaman po nung hindi nakakaalam, ako po ay hindi pa 100%. Kaya every time na may opportunity po, ako panay ang aral ko doon kasi kinakailangan maging familiar ako sa aking presentation. Bagamat ito po ay, kumbaga ay parang built-in na sa akin yung mensahe, pero ayoko magkumpiyansa. Anyway, sabi ni James sa akin, Daddy, isama mo si Mami. Mas gusto ko po talagang maiwan si Mami na I'm away. Kasi nung ako po ay galing ng Palawan, naiwan ako sa Luzon, nagbakasyon nagpagaling o nagpapagaling po sa Aklian sa Mindoro, ako'y sinundan niya. And anyway, kami po ay magkasama po noon at umuwi ng Cavite at bumalik ng Mindanao. Pero sabi ko, sayang. But anyway, ang aking pamilya po ay nagpapadala po ng warm regards po sa lahat. Okay? Restoring the gospel in the home. Tayo po'y lumuhod. Ulit. More prayer, more power. Let's pray. Our kind Heavenly Father, we would like to dedicate the topic so most wonderful na pag-aralan po ang tungkol sa tahanan. And we pray, loving Father, na ikaw po yung magsalita sa akin. Tulungan niyo po ako, O Diyos, na maipahayag po ang mga ginintuang mensahe sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po ay hindi ko kayang mag-pray ng mahaba. Naglo-loading po ako. Anyway, how to restore the gospel in the home? It is practical godliness in the family. Bago po tayo tumungo sa family, let's look at the prophecy that is being fulfilled with regards to what? Ang sabi po rito, moral recovery. Kanina po ay ako'y tuwan-tuwa doon kay Alan kasi yung mga pangyayari ay pinakita niya po yung fulfillment at yung mga unfulfilled fulfillment. Pero this time, sa moral recovery po, sooner or later, Sunday laws will be passed. Last Day Events 128 is, as we look at on Sunday law, ay malapit na po siyang ma-implement. In the sense mo nang sabi po rito, itong nasa picture the New Roman Empire. It was something 2015, go up. Na ipinakita po na ano bang meron dito sa Time Magazine ang sabi, the New Roman Empire. The global reach of Pope Francis. Bago po napalitan
Si Pope Francis po, ito yung kanyang iniwan sa atin. Sabi po rito ay, according to the canon law, the control of property of the Roman Church state belongs to the Pope and its Supreme Emperor. Ito po ay translated na inangkin po talaga nila na darating ang panahon, aangkinin po nila ang sanglibutan. And it was declared by Pope Francis nung ipinakita po yan sa Time Magazine. Okay? Ang sabi dyan, ito po yung Thomas J. Rich, S.J. Inside the Vatican, the Politics and Organization of the Catholic Church, Harvard University, Press 1996. It was claimed by the Roman Church, Roman Catholic Church. Okay? Ang Sunday law po mga kapatid ay concealed, na kung saan hindi po yan mababasa sa dyaryo, mapapakinggan sa radyo or sa television na, oh, Sunday law na. Pag sinabi pong concealed, ito po ay nakatago. Na kung saan, ay nung 2015 onward, ang Sunday law mga kapatid ay ano po, ay diniklarang Sunday rest. But anyway, I would like to remind all of us na ang Sunday law po mga kapatid ay hindi ibig sabihin sa panahon ngayon ay Sunday keeper ka, ay ikaw ay may tatak ng hayop. It was cleared mga kapatid ni Raymond nung nakaraang camp meeting doon sa Palawan na ang Sunday law mga kapatid, when there is restriction with regards to keeping of Sunday. So wala pa po yan, in the future pa po yan. Pero ang sabi nga po, sa great controversy, I can hear the Roman rumbling. Sila po ay nagmamarcha na at paparating na to. Okay? Sylvia Allen, 2015 onwards po, nagkaroon po ng plano ang Amerika na i-revive ang Church Sunday nila. Kasi nakita po nila na maraming po mga kabataan, there was an interview po sa mga kabataan na number 7 po ang Diyos na priority ng mga kabataan. Number 7, hindi na mahalaga yung first, second, third. Ikapitong bagay lamang po ang Diyos sa kanila. That's why doon sa Senate po, si Senator Sylvia Allen, ay ang ginawa niya po mga kapatid, ano po? Ang sabi po rito ng fulfillment ng Last Day Events 129 paragraph 5, the Great Controversy 587, this very class put forth the claim that the fast-spreading corruption is largely attributable to the desecration of the so-called Christian Sabbath, and that the enforcement of Sunday observance would greatly improve the morals of our society. Nakita po nila Sylvia Allen with Pope Francis and some of the senators, mga kapatid, and legislators po sa Amerika, na para makarecover po yung linggo sa kanila, ginawa po nila, isinabatas po itong moral recovery program, which is Sunday rest. That everyone should go to Sunday. Naka-ano na po yan. Ang kinakailangan ng mga kapatid is, ang implementation po mga kapatid, ang hinihintay natin, which will become the Sunday law. Church and state will unite to enforce religious practices. And unfortunately, mga kapatid, and fortunate enough na si Trump, mga kapatid, he makes things possible, dahan-dahan, mga kapatid. No? Naalala ko yung sinabi ni Engineer kahapon. And we're living a modern totalitarian phase states. Ibig sabihin, mga kapatid, monitored ang lahat. Okay? Monitored ang lahat. And very soon, the whole world. Okay? Bakit ko po ito pinapakita? Kasi mga kapatid, this is connected what is happening in the family, within the family circle. Okay? Family in the Bible prophecy. Ituloy po tayo. 127 po ng Psalm, verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Alam ko maraming mga kabataan dito ngayon. Pero if hindi po sinabi ng prophecy
na kung malapit nang dumating si Jesus, ay wag na kayong mag-asawa. Kundi ang sabi niya, it's up to you to get married. Pero mga kapatid, gusto ko pong ipaalala sa inyo, if you will be getting married, see to it na kasama mo ang Panginoon na magbibuild. Or else you will build a house in vain. Okay? Like in the days of Lot. Sabi rito, likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. Okay? Like in the days of Lot. In verse 29, but the same day that Lot went out to Sodom, it rained fire and brimstones from heaven, and it destroyed them all. Tuloy po tayo. Madali naman maunawaan. And thus shall be in the day when the Son of Man is revealed. Gusto ko po makita niyo mga kapatid, yung verse 28. They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. Alam niyo po ibig sabihin niyan? Is there something wrong with eating? Wala. Is there something wrong with drinking? Wala. Is there something wrong with, buying? Wala rin po. Or even building. Okay? Iyahan ko muna po dyan. Tuloy po tayo. Ang sabi po ng Desire of Ages, 636, paragraph 2, the crisis is steadily, gradually upon us. Ini-illustrate po ni Ellen White na just like in the days of Lot, the crisis is steadily, gradually upon us. Dahan-dahan po. Okay? The sun shines in heavens, passing over its usual round. And thus the heavens still declare the glory of God. Bago po pumatak yung asupring apoy po, ang sabi po ay usual round lang. Katulad po nung nakaraan, katulad po kahapon, everything goes po. Ito na po. Ang sabi ng Desire of Ages, 636 yan, nag-loading po ako, paragraph 2. Men are still eating and drinking, planting, building, marrying, and giving in marriage. Nagigat niyo na po ibig sabihin, no? Mamaya po, iyahan ko po yan. Anyway, sabi po dyan ay business as usual. Wala lang, parang katulad din ng dati, na sa pagparito po ng Panginoon, everything is normal. Pero meron po akong i-reveal mamaya dyan sa business as usual. Ang mundo mga kapatid ay ang gandang tingnan pagka nasa airplane ka. At yung pinakamaraming liwanag mga kapatid na nakikita ko, yun yung pinakamagandang tanawin galing sa ibabaw. Okay? Pero mga kapatid, this is business as usual. Continue. Ang sabi po riyan, Desire of Ages 636, paragraph 2, patuloy. Men are jostling one against another, contending for the highest place. Ito po yung kalagayan sa days of Lot, na kung saan mga kapatid, ang competition ay tuloy-tuloy, walang pagbabago. Kung sino yung pwedeng umakyat na mas mataas at maiwan yung iba, walang problema. Kahit sa sports mga kapatid, there is competition. Ang sabi po diyan, pleasure lovers are still crowding on the theaters, horse racing, gambling hells. Sabi po ni Ellen White mga kapatid, everything is normal. Katulad pa rin ng dati. The highest excitement prevails, yet probation's hour is fast closing. Yung dinidiscuss po ni Alan kanina, ako po ay na-impress na, tapos nandun ako sa corner, sabi ko, I need to go home. I need to remind my family. Kasi mga kapatid,
probation's hour is fast closing, and yet every case is about to be eternally decided. Tuloy po tayo. Desire of ages, He has set all His agencies at work that men may be deceived, deluded, occupied, and entranced. Si Satan po itong hina dito. Na ang ibig sabihin po, deceived, deluded, occupied, pero itong word na entrance, mga kapatid, ang English translation po niyan ay ano po? Seemingly na-hypnotize siya. Okay? Hindi po total yan, pero para siyang na-hypnotize po. Until the day of probation shall be ended and the door of mercy forever shut. Ano lang po tayo? Ang sabi dyan, Satan sees that his time is short. Alam niyo mga kapatid, when Jesus died at the cross of Calvary, He was defeated. Anong magagawa niya? Ang magagawa niya mga kapatid is saktan niya ang puso ni Jesus sa magitan ng pangdaraya, lalo na po sa bayan ng Diyos. Sabi nga po nung unang mga preacher na naririnig ko, ay, yung mga gumagawa ng mga kahalayan na yan, kasamaan, akin na yan sila, pero itong bayan ng Diyos, sila. Mga kapatid, this is so important to think about it. Ang sabi po ng preacher noon, narinig ko nun yung mga masasama, wala nang gano'n, akin na yan, pero yung bayan ng Diyos, galit na galit ako sa kanila. Satan says that this time is short. Okay? Napakaikli na lang yung panahon para sa kanya. Like in the days of Noah. Sabi po diyan na for us in the days that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered. Mga kapatid, sa Tagalog version po, ay wala po yung giving in marriage. Ang nakalagay po dyan, eating, drinking, and marrying. Tapos yung giving in marriage, wala. Pero sa King James Version po, sa English, ay kasali dyan. Until the day that Noah entered into the ark. Babalikan ko po yan ulit. Ang sabi po rito, before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage. Business as usual. Mga kapatid, gusto ko po itong makita nyo as fulfillment ng prophecy. Pag sinabi pong eating, drinking, and marrying, everything's normal. Pero yung giving in marriage, it has something to do with the nearness of the coming of Jesus. Kumain ka, uminom ka, mag-asawa ka, mag-build ka, everything is normal. Pero sabi ng giving in marriage, mga kapatid, noong 2015, before si Obama lumabas, it was a fulfillment of prophecy na yung giving in marriage, na ang ibig sabihin ng giving in marriage, yung walang kabanalan or giving up the solemnity of marriage is trampled. Yes. Tinabak-tapakan po na kung saan ang LGBT, mga kapatid, it's worst of its kind na fulfillment ng prophecy. At ang ibig sabihin po ng business as usual, mga kapatid, is this thing. The more na nakikita po natin, ang fulfillment ng prophecy is happening before our eyes, the people will be what? Business as usual. Wala lang. Alam niyo mga kapatid, naalala ko po nung 2000, nasa Palawan ako. Y2K. Uy, darating si Jesus, darating, gano'n. Eh, hindi pa, nasa mainstream pa ako nun eh. Darating, gano'n. Oh, handa na tayo. May mga dumating ng galing ng Amerika, nag-country living, and. Pagkatapos mga kapatid, after few years, back to normal. This is what business as usual will be happening in the Church of God. Na kung saan makikita mga kapatid, na tuloy-tuloy po yung fulfillment ng prophecy
Pagkatapos po nun, ay katulad po ng, ano po yung nakaranasan natin ng ng COVID. Ang dami pong umakyat sa bukid. Pero bumalik po sa normal, bumaba naman. Okay? Business as usual. Tandaan niyo po yan. Huwag po tayong madamay po sa tinatawag na wala lang. Okay? 39. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Mga kapatid, meron apat na bagay na napakahalaga na sinabi ni Jesus. Na sinabi niya, like in the days of Noah. Una, may naligtas at hindi naligtas. Definitely right. Merong naligtas at merong hindi naligtas. Ikalawa, out of those who were saved, kakaunti lang ang naligtas. Okay? Ikatlo, sa dami ng tao, 8 lang ang naligtas. At isang pamilya lang ang naligtas. I need you to understand this point of argument. When dalawa lang ang sinabi ni Jesus sa New Testament time, like in the days of Lot and days of Noah, that the Son of Man will be coming. At ang subject, mga kapatid, kay Lot at ang kay Noah is the family. Okay? But men had become so hardened by their persistent rejection of light, that even this sin produced but a momentarily impression. Business as usual, babalik. Nung makita, mga kapatid, sa panahon ni Noah, that the cloud is what? Is darkened because of the shadows of birds flying going to the ark. Habang nakita nila, mga kapatid, yung alikabok ng lupa, sapagkat ang mga hayop po, 2 by 2 and 7 by 7 march together, headed by the angels of God, towards the ark, mga kapatid. Sabi nila, momentary impression. Hoy, baka totoo nga. Hoy, totoo nga siguro kasi tingnan nyo. Tapos, totoo nga. Sabi, parang nakita nyo po yung... Pero ang sabi po ni Paul sa Hebrews chapter 11 verse 7, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared what? An ark of the saving of his family. By the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Gusto ko pong makita niyo yung kahalagahan ng tahanan niyo. Tahanan natin. Tahanan natin. Mga kapatid, nung namatay yung mother ko ay sabi ko, Mama, see you at the resurrection morning. Meron po akong kinat out doon sa may kabaong. Nung namatay yung father ko, mga kapatid, nilagay ko pa rin doon, Papa, see you at the resurrection morning. Nung namatay si Mama, hindi pumayag yung papa ko na merong Adventist na service. Kasi galit po siya sa akin. Pero nung mamatay si Papa, mga kapatid, he has no choice. At nung panahon po ng kinabukasan na ililibing po si Papa, ang sabi ng pastor ay, hindi ako bagay na mag-preach sa inyo sapagkat alam ko na meron kayong pastor, na meron kayong coming na pastor, and in behalf of me, mga kapatid, siya po yung ating pagsalitain. At ang sabi ko po doon is, mga kapatid, sabi ko, if I'll go to heaven, there will be 2 things I'll do. Sabi ko, una ang gagawin ko sa langit, yayakapin ko yung Panginoong Hesus.
Ikalawa, hahanapin ko si mama, si papa, si kuya. Ang patay po sa amin nun si mama, si kuya at yung eldest namin. Pero ngayon mga kapatid, 4 na lalaki, namatay na po. Hindi, 4 na lalaki, si Kuya JL, si Kuya Joyce, Kuya JL, Kuya Noel at Kuya Cyrus. Ako na lang po yung nag-iisang lalaki. Ang sabi ko po doon, pagdating sa langit, hahanapin ko si Papa, si Mama, si Kuya Joyce, ganun, at kayo. But here comes, I am now a married man. Siyempre, hanapin ko yung aking sariling pamilya. Mga kapatid, alam po ni Pablo na ang paggawa po ni Noah ng ark is first intentional para sa kanyang pamilya. Okay? Tuloy po tayo. Diversion from everyday activities of life. Yan po yung pinagkakaguluhan noon. Kaso lang yung TV, pinaliit para hawakan. Habang busy ang sanglibutan, some seeking excitement, some adventure or chills. Nakita niyo po yan? Nga po pala mga kapatid, lahat po ng mga crime sa mga kabataan ngayon ay related po sa online games or sa gadget. Okay? Dati nagkakagulo pa eh. Pero ngayon mga kapatid, is individual ng hawak yung gadget. Remember the family of Lot. Alalahanin daw po natin ang pamilya ni Lot. Ang sabi po dyan, Lot went out of warn his children. Alam niyo po ba na may mga anak si Lot na nakapag-asawa ng mga sodomites? Okay? At ang sabi dyan, he repeated the words of the angels. Yung kanyang mga anak na may asawa po ng mga sodomites, pinuntahan niya at ang sabi niya, get up! You out of this place for the Lord will destroy this city. Ano po yung ginawa ng kanyang mga anak? But he seemed to them as one that man. Ano ba ito? Si Raulo yata itong tatay ko. Hindi siya maintindihan. Okay? They laugh at what they called his superstitious fears. Pinagtawanan siya. Ang sa kanila mga kapatid ay superstition lamang yung kanyang sinasabi sapagkat napakaganda ng Sodoma. Okay? They were well enough of where they were. Eh ngayon mga kapatid, parang hindi nga nararamdaman yung kahirapan basta may hawak ka lang ng gadget. Para ka na rin well enough basta merong gadget. They could see no evidence of danger. Business as usual. Everything is fine. Lahat ay normal. Okay? Everything was just as it had been. Katulad pa rin kahapon. Anong sinasabi ni Papa? They had a great possessions and they could not believe it possible that beautiful Sodom would be destroyed. And actually, there were 4 additional cities that being destroyed. Maliban sa Sodom. Okay? Why these things be with the daughters of Lot? Tuloy po tayo. Ang problema mga kapatid, ng pamilya ni Lot mga kapatid, o ng mga anak ni Lot, ay problema natin ngayon. And I need to be honest with you. Kami po ay, nung Sabado, meron po kaming desisyon na magkaroon po kami ng another family ministry. Sumimba po kami ng Sabado, nung umaga, nagtanghalian, at nung kami po ay nung hapon mga kapatid, 1:00 pa lang, nasa street na pa kami,
At meron kaming mga pamphlets na dala. Si Edson, natatawa ako eh. Ay, sana But anyway, mga kapatid, yung napakakapal na trucks na pinamigay, mga kapatid, ang daling naubos, mga 1 hour lang sa... But anyway, we declared na once a month po, kami po ay magbibigay ng mga trucks. Okay? But anyway, mga kapatid, ang sabi po dyan, idleness and riches make the heart hard that has never been oppressed by want of burden by sorrow. Naka-highlight po yung idleness, mga kapatid. Kasi mga kapatid, I tell you the truth, kami po ay ilang buwan na rin po na pagkasabado, mga kapatid, naka-shut off po, naka-padlock po sa isang attache case yung aming gadget. Pero gusto ko sana na mawala na po yung gadget. Pero siguro, kinakailangan pa naman ng gadget. Pero hirap na hirap pa po ako, mga kapatid, kasi Sabado lang, pag sunset ng Friday, at sunset na no. Pero pag Sunday, work time. Pag Monday, meron silang allotted time. Nakikita ko po sa mga kabataan dito ngayon yan. Okay? Ang sabi diyan, behold, says the prophet, this was the iniquity of thy sister Sodom, so pridefulness of bread and abundance of idleness was in her and her daughters, neither did she strengthen the hand of the poor and needy. Na hindi nga mapansin yung mga mahihirap because there is abundance of idleness. Mga kapatid, wala po akong phone talaga dito. Hindi ako nagbubukas ng phone. Wala ako nung dumating. Pero mamaya siguro communicate ako kasi nasa homeschool po sila. Mga kapatid, ang daming ninanakaw na oras ng gadget. Okay? At ang sabi diyan, there is nothing more desired among men than riches and leisure. Yung riches, mga kapatid, but leisure. And yet this gave birth to the sins that brought destruction upon the cities of the plain. Yung idleness, yung walang ginagawa. Their useless idle life made them a prey to Satan's temptations, and they defaced the image of God and became satanic rather than divine. You know what is defaced? Yung mawala ang wangis ng Diyos sa tao. Because of idle life. Mga kapatid, napakaganda yung sabi ni Pablo, by constant beholding we become changed. And who we give the time. Tuloy po tayo. Idleness is the greatest curse that can fall upon men, for vice and crime follow in its train. Parang train po na tuloy-tuloy, na kung saan, mga kapatid, siya po ay dakilang sumpa. And you know, mga kapatid, we are in a sodomic life today, whether we accept it or not. Satan is never more successful than when he comes to men in their idle hours. Ang sabi po sa education is, idleness is the workshop of the devil. Lalo na sa mga kabataan. Napaka-successful po ni Satan. Kasi when we are idle, mga kapatid, he will introduce activities na hindi po natin kayang tanggihan. Television and the theater. And this is in the last days event. Sabi po rito, among the most dangerous resorts for pleasure is the theater. Pero sino bang mag-wonder, mga kapatid, na
Mas maliit dito, kasing laki nito, na ipapasok sa bulsa, nadadala kahit saan hanggang sa pagtulog, hanggang sa pagising. Andito na yung theater. Sorry po mga kapatid hindi po ako nagmamagaling dito. Pero meron din po akong weakness dahil sa gadget na to. Okay? At ang sabi ko dyan mga kapatid, uy, television Buti pa nun yung mga bata, pero yung mga TV sa bahay mga kapatid, hindi na pinapansin kasi may gadget. Ang sabi dyan, what happens in your brain when you watch television? Ulitin ko po mga kapatid, para sa kapakanan lahat, 2 years below, o 2 to 3 years below, dapat ang bata hindi ma-expose sa gadget. Pero kung ma-expose mga kapatid sa gadget ng 2 to 3 years old mga kapatid, mind you, its addiction is so powerful to influence your children. Sapagkat what happens to the brain when you see television? Ang sabi dyan ay ADS. Ang ibig sabihin po ng ADS, Attention Deficit Syndrome. ADS. Ibig sabihin, ang mga bata, mga kapatid, hindi sila responsive sa human instruction, sa human voice. Tuloy po tayo. Ayan na po, yung television ngayon. And according sa study, mga kapatid, the shorter the video is more addicting. Napansin niyo po ba yan? Kahit ako Reels. Yes, the reels. At kumikita mga kapatid ng bilyon-bilyon itong industry na to because of the reels. Okay? There is no influence in our land more powerful to poison the imagination, to destroy religious impression, than to blunt the relish of the tranquil pleasure of sober realities than the theatrical amusement. This is what the word of the prophet is telling us. Yung influensya po ng oblong box na yan. Okay? Yan po pa yung dati. No? Pero mga kapatid, I tell you, kahit yung pinakamahirap na tao sa syudad, mga kapatid, nakakabili ng mamahaling cellphone. And I'm sorry sa ating mga kapatid sa kabundukan. Kasali kayo rito. Okay? And Lot lost his children. Ano po nangyari sa mga anak ni Lot? Let's continue. And Lot lost his influence over her children. Lot returned sorrowfully to his home. Umuwi sa bahay nila. Hulog yung abaga tuloy, shoulder. Balikat. At sinabi niya mga kapatid sa kanyang asawa at mga anak, yung kanyang malungkot na karanasan sa kanyang mga anak pa rin. And told the story of his failure. And now the last night of Sodom was approaching. Ngayon po ay normal ang lahat. Tapos nagdilim, at pagkatapos, already the clouds of vengeance cast their shadows over the devoted city. Nung kinausap po ni Lot ang kanyang mga anak upang lumabas ng syudad ng Sodoma, huling gabi po ng warning ng angels that there will be happening the next day. But men perceive it not. Definitely mga kapatid, tapos na po ang warning sa mga Sodomites. And I need you to understand mga kapatid, ang warning mga kapatid, na huli na dapat mangyari po. From the days of Lot and the days of Noah.
ang pamilya po ang pinakamahalagang dapat nating paalalahanan. Nakita niyo po yung story? But men perceive not. Ang na-warningan mga kapatid ni Lot, sila yung huling nakarinig ng mensahe ni Lot. At ang sabi rito mga kapatid, while angels drew near on their missions of destruction, men were dreaming of prosperity and pleasure. Oh. Na kumbaga kinabukasan darating ang Panginoon mga kapatid, still ang mga tao ay nangangarap pa. Okay? The last day was like every other day that had come and gone. Ang ganda po no, ng spirit of prophecy. Ini-imagine ko mga kapatid na it's just yesterday, normal pa, then angels are preparing the way of God's destruction. Men are breaking the fifth commandment. Actually, yung focus po ng pag-aaral na to ay sa mga kabataan na kung meron man tayong mga magulang dito mga kapatid, pakapin na lang po kayo o dagdag na lang po tayo. Adventism 293 paragraph 4. In these last days, children are so noted for their disobedience in this respect, that God has especially noticed it, and it constitutes a sign that the end is near. Mga kapatid, sa pamilya po connected, mga kapatid, itong napakalapit ng pagparito ng Panginoon. Na kapag ang mga kabataan po ay disobedience and disrespectful sa kanilang mga magulang, mga kapatid, it shows that Satan has almost complete control of the minds of the young. Alam mo mga kapatid, gusto kong umiyak kasi nung maliliit pa yung mga anak ko, mas madali silang utusan. Pwede mo silang kantahan na obey is to make happy every day at sabihin sa kanilang delaying is disobedience. Pero ngayon, medyo talagang pahirapan. No? Pahirapan ng konti. Ang sabi dyan, almost complete the control of minds sa mga kabataan. By many ages, no more respected. I'm sorry po sa mga Bisaya po dito. Napansin ko po sa mga Bisaya, medyo, hindi tayo masyadong ang mga Bisaya, hindi ko pala ako Bisaya, pero ang mga Bisaya, mga kapatid, ay hindi masyadong maopo o magpo. Meron silang different way na pwede mong hanapin kung ano yung respeto nila. No? Satan's special attacks. Okay? The youth are the objects of Satan's special attacks. Petay Levi 269 paragraph 2. Are you listening mga kabataan? This is yours. Okay? Special daw na atake ng kaaway sa huling kapanahunan ang mga kabataan Seventh-day Adventists. Everywhere we turn, the battle goes unceasingly, left and right, front and back. He never gave up on the young people because he knew by himself, mga kapatid, na sinabi po sa Christian service, an army of youth, rightly trained, ang gagamitin po, mga kapatid, higit sa lahat, na majority po, na magiging army of youth ay ang mga young people. Youth in the very subject of the battle on this controversy. Si Satan at ang pinag-aawayan po yung mga kabataan. Select your character. Use your DVD remote. Ang ganda ng picture, no? Ang pinag-aagawan po nila, yung mga kabataan.
Multitudes of the youth are swept away by the overwhelming tide of evil. Inaalon po. Are multitudes away. Multitudes of the youth are swept away. At ang sabi po dyan sa Faith I Live by 269 paragraph 5, one of the signs of the last days is what? Is the disobedience of children to their parents. So I tell you. I'm happy na yung mga kabataan dito. Alam niyo po yung disobedience? Mga kapatid, oh I tell you. The very foundation of the misery and crime in the world today. Ang sabi diyan, the sin of rebellion against parental authority lies at the very foundation of the misery and crime in the world today. Ibig sabihin, anumang krimen ang makikita at masusumpungan natin sa sanglibutan nito, it boils down from what? Rebellion against parental authority. Kaya po, mga kapatid, hold tight tayo sa ating mga sariling mga anak. And let parents will be working together in behalf of our children. Okay? Oh, I tell you. In this rebellious age, children who have not received right instruction and discipline but have little sense of their obligation to their parents. Mga kapatid, ito po yung problema. Kapag kulang po tayo ng instruction and discipline, na kung saan ang Biblia at ang Espiritu ng hula, kumpleto, Ricardo, wala ka nang hahanapin pa, and yet when it is neglected, mga kapatid, ang sabi po dyan, but have little sense of their obligation to their parents, mga anak, mga kapatid, wala po silang pakipo sa kanilang mga sariling mga magulang. Pasensya na po kayo, naglo-loading po talaga yung mind ko, pero binabasa ko po ito ng binabasa hanggat maaari. Sabi po ng Old Testament sa Micah 7:6, for the son dishonoreth the father, and the daughter rise up against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law. At ang sabi po sa blue letters, a man's enemies are the men of his own house. Nung narinig ko po, nung una pa akong naging Adventist about sa Sunday ng mga kapatid, akala ko, nung hindi ko po nababasa ito, yung mga ganitong bagay, akala ko the persecution will start without. Pero mga kapatid, the basic foundation where the persecution will start is within our walls. A man's enemies are the men of his own house. Ang sabi po ng Matthew 10 verse 21, and the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to put to death. Ang mga anak, mga kapatid, ay tatayo upang ano po, salangsangin ng kanilang mga magulang at sila ihahatid sa kamatayan. Mga kapatid, prophecy po ito. Na kung saan target po ni Satan kayong mga kabataan. Pero po mga kapatid, meron po tayong accountability. Dito po tayo papasok sa pag-aaral ngayon. Parents' accountability. Ang sabi po rito, parents should realize their accountability to keep their homes free from evil for every taint of moral evil. Mga magulang, accountable po tayo. Okay? To keep their homes free from every taint and moral evil. Bantayan po natin hanggat maaari, mga kapatid, yung sarili nating mga tahanan. Ang sabi dyan, parents stand in the place of God to their children, and they will have to render an account
whether they have been faithful to the church committed to their trust. Kung meron man po tayong mga pagkukulang noon mga kapatid, at siguro may mga asawa na po yung ating mga anak, bawiin po natin ito. Huwag po tayong mag-alala mga kapatid. Kapag tayo po ay ginampanan po natin ang ating mga responsibilidad sa ating mga anak. Parents' responsibility, tuloy po tayo. Parents, upon you rest the responsibility of what? Being light bearers and light givers. Adventism 37, paragraph 2. Light bearers and light givers. Shine as light in the home, brightening the path that your children must travel. As you do this, your lights will shine to those without. Pag ginawa po natin, sa loob muna po ng tahanan ay nagliwanag po tayong mga magulang, it will be at the same time sa labas po ng ating mga tahanan. At ang sabi dyan, Proverbs 22:6, train up the child in the way you should go, and when he is old, he will not depart from it. Pero kung meron po tayong mga anak, mga kapatid, na hindi naman tayo nagkulang, huwag po tayong mag-alala. Hindi po tayo sisingilin ng Diyos. Pero ang sabi po dyan, ang dami kasi po, hindi ko malaman kung paano ko ipapasok lahat ng nasa isip ko, pero ang sabi dyan mga kapatid, sasabihin ko na lang po mga kapatid, when we are still living, our work will not end. Kahit may asawa, may mga anak, lola ka na, lolo ka na, still our prayer will be for our children and sa kanilang mga, sa ating mga manugang. At ganoon din po sa mga anak, na habang buhay ang kanilang mga magulang, the responsibility to obey their parents, mga kapatid, is what? Is continuous. Both parties yan, mga kapatid. Sabi po sa Adventism yan. To the mother and father, the right training of their children is the most important work for their life. Superlative. It is the most important life. It is the most important work of their life. Okay, the mission of the home. I love it, mga kapatid. Ang sabi dyan, this mission of the home extends beyond its own members. Oh, naalala ko yung favorite topic kong True Education. Yung pala, kay Ate Isaac binigay, sabi ko, kompleto Ricardo. Kasi back-to-back po kami na True Ed sa kanya at ako ay po sa family. Extends beyond its own members. Nga pala, mga kabataan, kung ang inyong mga magulang po ay nagkulang, parang ako rin, kasi I was born, I was converted at the age of 18, tapos may mga asawa na silang lahat. So I'm still working with them. Pero inuuna ko po talaga yung aking pamilya. The mission of the home extends beyond its own members. The Christian home is the object of lesson, illustrating the excellence of the true principles of life. Object lesson, mga kapatid, ang Christian home. Ang ganda, no? At ang sabi mo dyan, far more powerful than any sermon that can be preached is the influence of the home upon human hearts and lives. Narinig nila po mga kapatid dito? Ang sabi po, sa Adventism, actions speak louder than words. Isang beses lang kinote ni Ellen White dyan, bagamat hindi ko nailagay. It's more powerful, mga kapatid, than any sermon can be preached. Tuloy po tayo, at ang sabi, as the youth go out from such a home, the lessons they have learned are imparted. Tuloy po lamang yung influence po ng well-ordered and well-disciplined family. Amen? Noble principles of life are introduced into other households.
and an uplifting influence work in the community. Then we'll expand to community. Ang ganda po, no? The work of sanctification, work. Ang gawain po ng kabanalan ay nagsisimula po sa tahanan. Actually, meron pa po ang quotation na hindi nalagay dyan eh. About sa Reformation po. Meron pong quotation po na hindi ko na ilagay na isingit. Yung the work of revival, the work of reform begins at home din. Sayang po, hindi ko nalagay. Sabi dyan, those who are Christians in the home will be what? Christian in the church and in the world. Nakaka-inspire po talaga itong pag-aaral na ito, mga kapatid. Okay? At ang sabi po, result of family unity. We're almost to finish. The first work of Christians is to be united in the family. Kung naging failure po yung ating mga magulang, kung mag-aasawa po kayo, I encourage you na you start it with you now. Okay? Ang sabi dyan, then the work is to extend to their neighbors nigh and afar off. At ang gawain po, mga kapatid, pag nagsimula sa loob ng tahanan, extended sa neighborhood, hanggang sa pinakamalayong lugar. The more closely the members of the family are united in their work in the home, the more uplifting and helpful will be influence that the father and mother, sons and daughters will exert outside our home. Kinumpleto. Nanay, tatay, mga anak na lalaki at mga babae. Nakakatuwa po. And there is a sure help. Almost finished. Unless the Lord builds the house, they labor in vain that built it. Mga kapatid, Christian parents, be true to your trust. Holy, maging tapat ka sa responsibilidad bilang asawa ng iyong asawa at ama ng iyong mga anak. Ha? Tandaan mo yan. God will help you. Kami po ay nasa Mountain View College pa, para kami ng king and queen. Hindi naman magandang bahay namin, no? Sa Mountain View, pero ang sarap tingnan, no? Pero mga kapatid, alam niyo po, yan, nung maliliit pa sila. At nung lumaki na mga kapatid, ayun na, panayang biyahe na. No? Ayan, by bus. Ito naman ay sa bus, ito na may barko. Pinili ko lang yung mga picture. Kasi kami po ay nagbabiyahe. At yung panganay po naming anak, she's now a medical missionary. Mga kapatid, si Kuya James, tagabukas ng nyong para sa cleansing. Si Edson naman, pangiti-ngiti lang habang hihimay ng mga dahon para sa power drink. Naminis ko mga kapatid yung health gospel team. Pero ngayon, we don't have choice na ang mga anak ko po mga kapatid ay katulong po namin sa aming mga ministry. Katuwa po, no? Ito po mga kapatid ay, nung may cancer patient po kami na, namatay po talaga siya. Ayan, may lantry po. Masayang kumakain. Ang humble car po namin, ito napakaliit na car. Kung ano nyo dala namin kung saan kami pumupunta niyan. Kapatid. At ito po yung amazing. Galing po sa amin, papunta doon sa aming countryside, mga 30 minutes ang hike. Talagang lakad lang po. Hindi, kasi yung motor po dyan mga kapatid na daanan ay naano na po ng ulan. At ito po, nagtayo po kami ng bahay. Eh wala na po akong katulong, so mga anak. At ayan, no? Tapos yan po,
Ngayon mga kapatid, yan po ay may dingding na, may sahig na kung saan ay malapit na pong matapos yan. And definitely mga kapatid, ang mga katulong ko po dyan, yung dalawa kong anak na lalaki, especially si James. Hello. Ang saya po mga kapatid na maglingkod sa gawain ng Panginoon. Guided by Him, your children will grow up to bless and honor you in this life and the life to come. Mga kapatid, there's no such perfect family. Katulad po ng sinabi ni Aiza, still ang struggle po namin na mag-asawa, alam ko ganun din yung kay Aiza, kila Sir Daryl, kila Ate Sha. Pero mga kapatid, basta gawin po lang natin, si engineer din po, sila Ray, lahat dito, kung sino pa mo, sila Kuya Zoe po, tuloy lang po tayo. Basta tuloy lang po natin gawin po yung ating responsibilidad. This is the wonderful product of homeschooling and true education. Ang sabi po ng Jeremiah 31 verse 1, at the same time said the Lord, ako ba ay magiging Diyos ng lahat ng mga Seventh-day Adventists? At sila ay magiging aking bayan. God bless us all.